today's video ay i-share ko po sa inyo kung kailan ba dapat pakainin ng grower feeds ang baboy mga ka-farmers. Dito i-share ko po sa inyo kung ilang buwan ba dapat sila pakainin at ilang kilos ba sila mga ka-farmers kung magsisimula na sila sa grower stage. Para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa ating channel, paki-subscribe na lang po para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo kung kailan ba dapat pakainin ng grower feeds ang baboy mga ka-farmers. Referring po ito sa mga palakihing baboy mga ka-farmers. At ilang kilo ba sila at ilang buwan dapat na magsisimula tayo sa grower feeds. Kasi hindi naman pwede mga ka-farmers na kahit maliit pa yung ating mga baboy, bibigyan na po natin sila ng grower. Hindi po yan pwede mga ka-farmers. Dapat, kung nag-aalaga tayo ng palakihing baboy, meron talaga tayong sinusunod na stage mga ka-farmers. Kapag maliliit pa, ito yung pakain nila. At kung malaki-laki na, ito din hanggang sa lumaki mga ka-farmers. Meron po yung stages para po ma-attain natin yung tamang timbang at paglaki ng ating mga baboy. So ito i-share ko sa inyo ngayon mga ka-farmers ay ito po ang kadalasang katanungan ng karamihan sa ating mga ka-farmers. So dito kasi sa amin mga ka-farmers, kapag bagong wala yung mga biik, within 25 days, pinapakain po namin yan ng pre-starter na feeds. Then, after 25 days, mag-transition na po kami from pre-starter to starter. Mga 1 month po kami magpapakain ng starter mga ka-farmers. Then, sa starter stage naman mga ka-farmers, ay 1 month din kami nagpapakain sa kanila ng starter na feeds. Before kami mag-transition into grower feeds mga ka-farmers. So, from pre-starter, 25 days, starter, 30 days. So, pag mag 2 months ang baboy mga ka-farmers, dyan na po kami magsisimula sa grower feeds. Ang approximate na timbang po niyan mga ka-farmers ay mag 40 kilos na po yung ating mga baboy. And that's the perfect time na magsisimula na din tayo sa grower na feeds. So, importante po yung pagsunod natin sa pagpapakain ng ating mga baboy mga ka-farmers na magdepende po sa kanilang edad or sa kanilang stage. At huwag din natin kalimutan mga ka-farmers na kapag mag-transition po tayo from starter to grower, dapat po malinis yung bituka ng ating mga baboy. So, kailangan po na magpurga tayo mga ka-farmers, either ivermectin or yung powder lang po mga ka-farmers. Yung problema lang, kapag malalaki na, yung nasa grower na mga ka-farmers, mas malikot na po sila. So, it's not easy to inject na mga ka-farmers. So, ang ginagawa na namin dyan, ay powder na po yung ginagamit namin. Pero meron pa talagang ibang mga backyard hog raisers na injectable po talaga yung ginagamit nila mga ka-farmers. Pero dito sa amin, powder na po kasi mas easy siya mga ka-farmers. At yun lang, kapag powder mga ka-farmers, first thing in the morning ay nagpupurga na po kami dahil hinahalo po namin yan sa kanilang pakain mga ka-farmers. At para masiguro na mauubos po talaga nila yung kanilang feeds mga ka-farmers, ay kaunti lang po muna yung feeds na inihalo namin sa kanilang purga to make sure na mauubos nila. Ito kasing purga mga ka-farmers, meron talaga siyang taste na kakaiba. So, posible na ayawan ng baboy. So, yan po ang isa sa rason kung bakit early in the morning, kasi gutom na gutom pa po sila. So, parang kung kumakain sila ng kaunti lang na may purga, parang wala lang silang paki mga ka-farmers dahil gutom na gutom po sila. So, yun po talaga ang dapat gawin mga ka-farmers. At after 3 days, pwede na po tayong magbigay ng vitamins. Tandaan nyo mga ka-farmers na huwag po kayong magbigay ng vitamins nang hindi kayo nagpupurga para hindi po masayang yung vitamins na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Kasi kapag meron pa yung mga bulate, yung tanging makabenefit lang po sa vitamins ay syempre yung mga bulate lang po. So ngayon mga ka-farmers ay ipapakita ko naman sa inyo yung aking mga baboy na nagsisimula na sa grower stage. So ito na po sila mga ka-farmers. Ayan, nagpapahinga na kasi hapon na ngayon mga ka-farmers at katatapos lang po nilang kumain.
Kapag nasa grower stage na din yung aming mga baboy kasi mga ka-farmers, meron na kaming mga ginagawang mga alternatives kung saan makasave kami sa feeds and at the same time, hindi po makompromise yung pagbigat ng aming mga alaga. Take note mga ka-farmers na dapat po talaga na sundin natin yung feeds na para sa kanilang edad. Huwag po kayong gumamit mga ka-farmers tulad ng sabik, yung gagamitin nyo, yung grower na feeds po, dapat nasa pre-starter pa po yan or sa starter. Huwag pong ganyan mga ka-farmers dahil hindi po yan magbibigay ng magandang epekto sa katawan ng ating mga alaga. Noon mga ka-farmers, nung mga bata pa po kami, hindi pa po kami masyadong familiar na meron palang sinusunod na pagkain para sa edad ng baboy. So, ang ginagawa lang namin ay kung ano yung nakasanayan naming bilhin tulad ng grower mga ka-farmers, kahit na mga biik na po, grower lang po yung pinapakain namin hanggang sa ibenta. So, mali po yan mga ka-farmers kasi hindi po yan magbibigay sa atin ng magandang production. Hindi magiging mabigat yung ating mga baboy. Well, pwede naman na magiging malaki yung ating mga baboy mga ka-farmers, pero yung pagiging mabigat, hindi po yan ganun mga ka-farmers. May posibilidad po na magaan yung ating mga baboy. Lalo na po yung sa grower na feeds mga ka-farmers. Yung purpose kasi nitong grower ay parang nagpapalaki siya sa baboy. Parang nag-expand po yung katawan ng baboy nito mga ka-farmers. So, more on fats pa po yung produce niya. Kaya, kung makikita nyo, mapapansin nyo po mga ka-farmers na kapag nasa grower stage na po yung ating mga baboy, parang lumalaki na po yung katawan niya mga ka-farmers. Parang nag-spread na po yung likuran niya. Kasi, yung grower na feeds mga ka-farmers, tinutulungan yung ating mga baboy na mag-produce ng maraming taba. So, ang mangyayari, malaki siya mga ka-farmers, pero magaan kasi mas marami po yung taba niya. Ang ginagawa dyan mga ka-farmers para mas mabigat naman ay kailangan nating pakainin ng finisher feed. So, yan po ang purpose kung bakit merong iba't ibang pakain sa kada edad ng baboy. So, hindi po pwede na hanggang biik mga ka-farmers, hanggang sa maibenta na po natin grower, yung ibibigay natin or yung starter lang po mga ka-farmers, hindi po yan pwede. Dapat na kung ano yung edad ng baboy, yan din ang feeds na ipapakain ninyo para maganda po yung production ng ating mga baboy. So, yan po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers na dapat pag mag 2 months na ang inyong mga baboy, pwede na po kayong magsimula ng grower feeds at ang estimated pong timbang niyan mga ka-farmers ay 40 kilos. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.